Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na with evidence. Ako po, ewan ko lang kabibig kung galing ang statement na ito ni Congresswoman Stella Kimbo. Pinag-uusapan ang statement ito ba na grabe talaga yung statement niya na talagang galit siya. Sabi niya, manigas kayo, wala akong kasalanan. Post ito ni Tio Moreno mga kapibig. At talagang pinag-uusapan ito ngayon ito mga kapibig. I-share ko lang sa inyo ha. Wait for a while kung sino ba o Stella ba talaga galing ito. Ito yung kapibig. Ito I will not face the Supreme Court inquiry. Bakit ako pupunta? Wala naman akong kasalanan. These are all just power play, lalo na ng mga Duterte. Si Duterte na naman ang sinisi. And I am not taking any part of it. Manigas sila. Hala, kay Stella kaya yung statement na itong kapipi? Grabe naman si Stella kung ito yung statement niya. Post kasi ito ni Tio Moreno. Sabi ni Tio Moreno, I'm not sure if Stella Kimbo actually say this, but if she did, it only highlights her hypocrisy as a congresswoman. Uy, pero bakit na-post ito ni Tio Moreno? Knowing Tio Moreno, marami din itong mga, reliable sources, mga taong closeness niya na pwedeng nag-tell a story about baka statement ito ni Stella Kimbo. Diba? I'm not sure if Stella Kimbo actually say this, but if she did, it only highlights her hypocrisy as a congresswoman. Pwede, oo naman, no? Sobrang taas ang kanyang feeling. When individuals fail to appear before the Quadcom's inquiry in aid of legislation, they are cited for contempt. Yet now, when the Supreme Court has asked her to explain the blank spaces in the BICAM report and clarify who filled them in, she refuses to appear? This is a clear example of a culpable violation of the Constitution. Hindi yung hindi lang naka-attend sa SONA si VP, i-impeach na nila dahil culpable violation of the Constitution daw. Di ba kapipi? Ano ang statement nyo dito? Na kung ito ang sinabi ni Stella, grabe. Talagang masisira talaga ang pangalan ni Stella Kimbo kabibig. I will not face the Supreme Court inquiry. Bakit ako pupunta? Wala na akong kasalanan. These are all just power play, lalo na ang mga Duterte. And I'm not taking any part of it. Madigas sila. Ano? Grabe naman. Ang tapang ni Stella. Tingnan mo, may pangalan Duterte na naman. Di ba? Every now and dapat talaga masali ang pangalan ng mga Duterte. Para saan? Para pag-usapan? Para mas lalong masira ang pangalan ng mga Duterte? Yun na nga, kabibig. Di ba? Ano ang iyong komento tungkol ito sa statement? For example, pero ang pangit, no? Kung statement ni Stella Kimbo, eto na, kabibig. Mga istorya ngayon, kabibig, na daw di umano, si Pangulong Duterte ay pumunta Hong Kong ba talaga? Hong Kong? But before that mga kabibig, before Hong Kong story, ibang Duterte, kasi umalis, umiskapo, punta muna tayo sa sa Solgen. Gusto nila na ideklarang unconstitutional, petition ba, dapat daw ipabasura ng Solgen yung BICAM 2025 na siya budget, di ba si Vic Rodriguez at si Congressman Ungab dineklarang unconstitutional ang 2025 budget. Nako, ang Solgen gusto nilang ipabasura ang petisyon. Bakit? Baka ayaw pumunta na Stella Kimbo. Kayo talaga, mga kabibig. Ayaw ni Stella Kimbo pumunta doon, kaya gusto nila na ipabasura ng OSG or Office of the Solicitor General. Naku, grabe naman kayo ipapabasura. Kahit may nakita ang kamalian, ipabasura talaga. So, kailangan pumikit lang ang mga mata sa Korte Suprema kasi gusto ng Solgen na ipabasura. Binigyan ng 3 days oral arguments. Mababasura pa kaya yan? Hindi na, oy.
Hindi talaga basura yan. Sunod-sunod na ang kamalasan nila. Sabi ng ilan, naku, kinarama na sila. Tama nga ang sinabi ni Bibi Sara, ang gaba, di magsaba, at nagsimula na ang karma nila mga kapiping. O lalo na ngayon, di ba? Lalo na ngayon kabibig. O, dito sabi ng Office of the Solicitor General, hiniling sa Korte Suprema na ibasura ang petisyong pinadideklarang unconstitutional ang 2025 GAA. Pinabasura ito dahil sa procedural defects at lack of merit. Naku, lack of merit? Talaga ba? May mga blanco sa BICAM, lack of merit pa ba talaga yan? Di ba mga kabibig? O, kagaya nito, ang chika bumbong ng mga ilang mga fake news peddlers, mga ibang talyanista at loyalista at mga BBM supporters daw di umano. Sinabi nila, na si PRRD tumatakas sa ICC. Nagtago na daw si Pangulong Duterte. Unang pinunta ng Hong Kong, papunta daw sa China. Ay, naku. Tapos sabi nila, yung mga DDS, yung mga fake news, sila pala ang fake news. O eto kapipig ha. Pinabuloan na ni dating National Intelligence Coordinating Agency or NICA, Director General Alex Paul Monteagudo ang kumakalat na balita na tumakas raw sa ibang bansa ang dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil siya raw ay hinahabol ng ICC. Ito na kabibig, panoorin natin ay exclusive interview para mapahiya naman yung mga nagchismis na si Duterte ay tumakas kasi takot sa ICC. Talaga ba? Si Duterte ako sa ICC. Ito na kabibig. As tumutulong po sa security ni PRD, ano ang clarification niyo, sir? Tumakas daw papuntang Hong Kong dahil sa mga warrant ng ICC ang dating presidente. Ayan ang tunay na fake news. Dito kami sa Hong Kong actually ngayon, kasama si PRRD. Kasi bukas, 9 March, merong pasasalamat ang mga OFWs para sa kanya. Grabe. Kaya andito siya. Ang pasasalamat at magpapasalamat din siya sa suporta at pagmamahal ng mga kababayan niya na nandito sa Hong Kong. There you go. Mahal talaga ng mga OFW si PRRD. Malaking populasyon ang mga OFW sa Hong Kong ha. In fairness, congratulations PRRD. Until now, mahal ka pa rin ng maraming Pilipino. At hindi ka talaga binitiwan nila. Kasi namimiss nila yung yung astig na pamumuno ni Pangulong Duterte. Lalo na mga OFW, hinahanap-hanap na si Pangulong Duterte. Kasi nabalitaan nila sa news na maraming bumalik sa mga nagdruga-druga pa. Natural, pag isang OFW ka, hindi ka makatulog sa bahay mo. Diba? Hindi mo alam kung safe pa ang pamilya mo sa Pilipinas. Lalo tayo mga OFW. Every now and then, check na natin. Pero noon, hindi masyado check natin kasi alam natin safe ang ating mga anak, ating pamilya. Pero ngayon, every now and then, check natin kung okay ba kayo dyan. Kasi lantaran sa Facebook na may mga nagbabatak, online pa talaga. May mga madaming krimen, may mga ginahasa, pinatay. Mga bibig sa natural, tayo mga OFW, talagang every now and then natatakot tayo, kung safe pa ba ang ating pamilya sa Pilipinas. Kaya mahal na mga OFW sa PRRD. Kasi during that time, na si PRRD ang presidente, at safe, at peace ang mga OFW para sa kanilang pamilya. Hindi katulad ngayon na, aywan ko maraming ano nga ang sabi ni BBM tungkol sa mga nag-adik-adik? Ito lang kabibig ang sinabi ni BBM. Kasi mawiwindang ka. Ito, talaga ba? Ito yung klaseng presidente mag-react tungkol sa mga adik-adik. Iba ha? Iba si BBM. So, ito kabibig ha? Manood tayo kay BBM. Nasa Tacloban po ako. Walang 3 araw. Pagkadaan ng Yolanda, pumunta na kaagad ako sa Yolanda. Ang babala niyo po sa mga drug syndicate na hindi tumitigil sa kanila ngayon? Ay, hindi ako nakikipag-ano. Bahala kayo sa ginagawa niyo. Grabe, no? Bahala kayo sa mga ginagawa niyo. So wala siyang pakialam sa ng Pilipinas. Wala silang pakialam sa mga drug addict.
Ayaw niyang bigyan ng solusyon. Ayaw niyang lutasin ang problema sa drug addiction. Bahala yun sa buhay niya. Kaya pala, dumadami sila. Kasi the president gave a sign, a symbol to them na hell I care to your life. Bahala kayo dyan. Diba? Yung 20 pesos na bigas, per kilo na bigas. Kailan po kaya yun i-expect natin na marirealize? May ano po ba tayo? I don't know. We'll see. Buti rin, nakapag-harvest na tayo dito. Sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. Yun mga kabibig. Yun ang mga mga statement ni PRRD ni Marcos na until now ay not a sign of a weak president. Incompetent president, sabi ni VP Sara. If you still remember that one. Weak president, sabi ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yun ang kabibig. Ay nako. So yun na nga ang ating latest lebak-lebak for the day. Ano ang inyong opinion tungkol dito? Ha? Stella Kimbo, totoo kayo mga sinasabi ni Stella Kimbo. Manigas kayo, wala akong kasalanan. Bakit ako pupunta sa Korte Suprema? Talaga ba? Baka gawa-gawa na naman ito. Depende talaga kami, babe. Kasi nag-post si Tio Moreno. So it means Tio Moreno, may mga reliable sources na baka nasabi ito ni Stella Kimbo sa sobrang galit niya ba? Sobrang feeling niya, no? I am untouchable. Bakit ako pupunta doon? Di ba? Sa chismis na si Stella Kimbo nagalit, pinatawag ang lahat ng mga nasa office of the Solicitor General, pinagalitan kung bakit hindi sinabi na ang Korte Suprema na, bakit hindi nag-oppose ang Korte Suprema na huwag siyang ipatawag doon sa Korte Suprema. Diba? Bakit hinayaan niyo ako mapuntahin doon? Bakit hindi kayo nag-oppose na hindi ako mapuntahin doon? Congresswoman ako. Baka ganun tayo, diba? Manikas kayo, wala akong kasama. Mga ganun ba statement, diba? So, hindi niyo pa ba narinig yan? Chika lang, chika boom boom yung mga kapipig. Chika boom boom. So ito, panoorin natin yung chika boom boom again ha. Kasi yung iba hindi pa nakapanood sa chika boom boom. O ito ang chika boom boom ni Madam Stella Kimbo. Ito na kapipig mo tayo. Na galit ang isang Stella Kimbo. Pinatawag daw yung mga taga-Office of the Solicitor General. Pinatawag saan? Pinatawag. Hindi kumpirmado kung sa Congress niya pinag-report o somewhere. Basta ang termino, pinatawag niya. Tapos, pinagalitan. Dahil ang rason ng kanyang galit ay bakit di umano hindi inopose ng Solicitor General yung Supreme Court, ang kautusan ng Supreme Court para i-demand ang kanyang appearance sa oral argument sa BICAM anomaly. Congressman ka, papagalitan mo yung abogado ng gobyerno. Yes. Diba? Ang Medyo kapal na mukha mo, Stella Kimbo. And kaya yung ibang tao ngayon sa Solgen office, hindi ko sinasabi, doon na source, medyo dismayado ngayon. Na bakit mo sila papagalitan? Kung wala kang tinatago, Stella Kimbo, hindi ka dapat matakot na humarap sa April 1, April 2, at saka April 3 na oral argument sa Supreme Court sa Baguio City. Ito patanong lang naming ito to, no? Ang hinihingi di umano ng isang Stella Kimbo ay kung papaano pwedeng hindi umattend sa hearing or i-delay ang hearing ng BICAM anomaly hearing sa Supreme Court until the campaign or the election is over. Dahil kasi maapektuhan daw ang kanyang kandidatura. Gaano katotoo na ang peg mo ngayon, Congresswoman Stella Kimbo, ay ipa-delay or delaying tactics ang gagawin mo para hindi ka maka-attend sa oral argument sa Supreme Court? Sumagot ka, Stella Kimbo. Sumagot ka, Day. Diba? Walang delaying tactics. Naapektuhan na talaga yung kandidatura mo. Baka feeling ni Stella ba, mananalo pa rin siya. Aywan ko sa mga tao. Diba? So, yun lang po, mga kabibig, ang ating latest lebak-lebak for today. Ano sa tingin niyo, kabibig? Aaten kaya sa Stella Kimbo
sa oral argument sa April 1, 2, and malayo pa naman, so you have enough time to prepare and to plan. Diba? Yun lang, bibig. Bye everyone. See you next time.